Hi, this is Naomi Sayukay. Welcome po kayo sa aking channel. Welcome rin po kayo sa aking Preach from Home program. At sa pagkakataon ito, narito na po tayo sa Acts chapter 27. At ang titulo po ng ating pong video na ating gagawin ngayon ay On the Way to Rome. Sana po ay sama-sama natin itong panoorin. The video will start after a short intro. Magandang gabi mga kapatid, muli tayo mag-aral ng banal na salita. As pagkakataon ito, narito na po tayo sa ating serye ng ating pag-aaral dito po sa Acts of the Apostles at narito na po tayo sa chapter 27. At bago tayo pumunta po dito po sa chapter 27 ay sariwain muna natin yung mga nakaraan nating video. At ito ay may kinalaman doon po sa mga trials na hinarap ni Apostol Pablo. Nung nakaraang video, meron po tayong video tungkol doon sa pagharap niya sa Sanhedrin at ang title po ng video ito ay Paul's Trial in the Sanhedrin. At pagkatapos noon ay humarap rin po siya kay Gobernador Felix. At yun po ang title po ng ating video doon ay Paul's Trial before Felix. At umabot ng 2 taon ay hindi naman po siya pinagpapasyahan ng hatol ni Felix hanggang sa si Felix ay mapalitan ni Festus at si Apostol Pablo ay humarap rin sa hukuman ni Festus, Gobernador Festus. At ang titulo po ng video na ating pong ginawa dyan ay Paul's Trial before Festus. At yung nakaraang video ay humarap na rin po siya kay Haring Agrippa. At meron rin po tayong video niyan. Ang title po ay Paul's Trial before Agrippa. At ngayon ay narito na po tayo sa chapter 27 na kung saan ay sabi nga ni Haring Agrippa kung hindi ito humiling na humarap at umapila sa gobyerno ng Caesar ay sana mapapakawalan na natin ang taong ito. Pero dahil nga siya ay umaapila, dapat siyang makarating sa Rome. At dito sa Acts chapter 27, ito yung pagpapasimula niya ng kanyang biyahe papunta po sa Rome. So sa verse 1 ng chapter 27, ganito po ating mababasa. When it was decided that we would sail for Italy, o yung sa Rome po, Paul and some other prisoners were handed over to a centurion named Julius who belonged to the imperial regiment. So, nung nagpasimula na silang maglayag, mapunta doon sa Italia, nagsimula na silang pumunta doon, si Apostol Pablo at kasama ng iba pang mga bilanggo ay pinailalim sa pamamahala ni Julio, isang kapitan ng hukbong Romano na tinatawag na Batalyon ng Emperador. Tignan po natin yung mapa. Ito pong mapang ito po yung rota. Yung ruta po ng papunta po sa Italia. So yung red color po yan, ito po yung binagtas ni Apostol Pablo at ng kanyang mga kasamahan papunta po dun sa Roma. So minsan ay sisilipin natin itong mapang ito, paminsan-minsan naman ay hindi. Dito po sa Acts chapter 27 verse 2, ganito po ating mabasa. We boarded a ship from Adramyttium about to sail for ports along the coast of the province of Asia, and we put out to sea. Aristarchus, a Macedonian from Thessalonica, was with us. Okay, kumakay kami sa isang barko galing sa Adramyttium, papunta sa lalawigan ng Asia, at naglagbay kami kasama ni Aristarco na isang taga Macedonia na nagmula sa Thessalonica. So yun po yung pagpapasimula ng kanilang travel, kasama po nila si Aristarco. Sa verse
3, ganito po ating mabasa. The next day, we landed at Sidon. And Julius, in kindness to Paul, allowed him to go to his friends so they might provide for his needs. So, nakarating sila doon sa Sidon. At ito naman pong si Julius ay napakabuti ang pakikitungo kay Pablo. Hinahayaan siya na madalaw o makadalaw sa kanyang mga kaibigan para sa ganoon ay kung ano man yung mga pangangailangan ni Pablo ay kanilang matugunan. So, muli natin tingnan itong mapa at makikita natin, binigyan ko ng encircle, yung Sidon, at ito ay tinuturo na dito na po sila nakarating. From Caesarea, nakarating sila sa Sidon. Sa Acts chapter 27 verse 4, ganito ating mabasa. From there we put out to sea again and passed to the lee of Cyprus because the winds were against us. So nagtago sila doon sa lee of Cyprus para sa ganun ay hindi sila tamaan nung hangin. Sa verse 5, ganito po ating mabasa. When we had sailed across the open sea of the coast of Cilicia and Pamphylia, we landed at Myra in Lycia. So nakarating na rin po sila sa lungsod ng Lycia. Dumaan sila sa tapat ng Cilicia at Pamphylia. So dito makikita natin, tinatalutod po natin yung ruta ng travel ni Apostol Pablo papunta ng Italia. Kaya nga ito ay patuloy lang natin mong binabasa. At dito po sa mapa ay makikita po natin, itinuturo po ng panturo yung Myra na kung saan ay nakarating sila. So, sa verse 6, ganito po ating mabasa. There a centurion found an Alexandrian ship sailing for Italy and put us on board. So, meron pong Alexandrian ship o barko na papuntang Italia. So, doon po sila lumipat ng pagsakay. Doon po sila dumaong. So, verse 7, ganito po ating mabasa. We made slow headway for many days and had difficulty arriving of Cnidus. When the wind did not allow us to hold our course, we sailed to the lee of Crete opposite Salome. Okay, so makikita natin dahil nga sa lakas ng hangin ay nagtatago sila sa mga island. Sabi doon, mabagal ang aming paglalakbay, tumagal ito ng maraming araw at nahirapan kami bago makarating sa tapat ng Sinidu. Buhat dooy, hindi namin matawid ang kalawakan ng dagat sapagkat pasalungat kami sa hangin kaya't nagpunta kami sa panig ng Kreta na kubli sa hangin sa tapat ng Salome. So, nagtatago sila sa malakas na hangin sapagkat nung panahon ng paglalakbay nila, panahon ng malakas na hangin at merong bagyo. Sa verse 8, ganito po ating mabasa. We moved along the coast with difficulty and came to a place called Fair Havens near the town of Lassi. So, iniikutan nila yung island. At doon sa island na yon ay nakarating sila sa malapit sa bayan ng Lassi na ang pangalan po ay Fair Havens. Sabi doon, nahirapan kami ng paglalakbay na may bay sa tabi na hanggang sa marating namin ang pook na tinatawag na Fair Havens na malapit sa bayan ng Lassi. So makikita natin uli sa mapa, in-circle muli natin yung island ng Crete na kung saan ay doon po sila na may bay. Okay, verse 9 ng Acts chapter 27, ganito po ating mabasa. Much time had been lost and sailing had already become dangerous because by now it was after the day of atonement. So Paul warned them. So ang warning ni Apostol Pablo, mabasa natin sa verse 10, ganito po ating mabasa. When I came to see that our voyage is going to be disastrous and bring great loss to ship and cargo and to our own lives also. Sabi ng Apostol Pablo, mga Ginoo, sa tingin ko'y mapanganib na ang paglalakbay mula ngayon
at mapipinsala ang mga kargamento at ang barko at mga nganib pati ang buhay natin. No, sabi, yan yung sinabi ni Apostol Pablo. No? Kasi nga, dumating na sila sa araw ng pag-aayon. No? So sa verse 11, ganito po ang ating mababasa. But the centurion, instead of listening to what Paul said, followed the advice of the pilot and of the owner of the ship. So hindi pinakinggan ng centurion si Pablo. Ang mas pinakinggan niya yung piloto ng barko at ang payo ng may-ari nito. So sa verse 12, ganito ating mababasa. Since the harbor was unsuitable to winter in, the majority decided that we should sail on, hoping to reach Phoenix and winter there. This was a harbor in Crete facing both west and northwest, southwest and northwest. So dahil hindi nga mabuting tigilan ang daungang iyon kung paano ang taglamig minabuti ng nakararami na magpatuloy sila ng kanilang paglalakbay. Sa pag-asa makarating sila sa Phoenix at doon magpalipas ng taglamig. Ito ay isang daungan sa Creta na nakaharap sa ilagang kanluran at timog kanluran. Okay, sa verse 13, ganito ating mababasa. When a gentle south wind began to blow, they saw their opportunity, so they weighed anchor and sailed along the shore of Crete. So umihip ng marahan ang hangin buwas sa timog, kaya inakala nila maari na silang umalis. Hinampas sila isinampa nila ang angkla at sila nagbaybay doon sa sa island ng Creta. So sa verse 14 ganito ating mabasa. Before very long, a wind of hurricane force called the northeaster swept down from the island. Mayroong malakas na hangin na tinatawag na hangin hilagang silangan. At ito ay bumugso nung sila ay naglalayag. So verse 15, ganito po ating mabasa. The ship was caught by the storm and could not head into the wind. So we gave way to it and were driven along. Hinampas ito ng barko, hinampas nito ang barko yung hangin po. At dahil hindi kami makasalungat, nagpatangay na lang kami sa hangin. Okay, sa verse 16, ganito po ating mabasa. As we passed to the lee of a small island called Cauda. Okay, we were hardly able to make the lifeboat secure. So the men hoisted it over. Then they passed ropes under the ship itself to hold it together because they were afraid they would run aground on the sandbars of Syrtis. They lowered the sea anchored and let the ship driven along. Nang makakubli kami sa isang maliit na pulo, sabi ni Lucas, si Lucas po ang nagkukwento rito, naisampa namin ang bangka ng barko, yung life vest, yung lifeboat. Ngunit nahirapan kami bago nagawa yun. Nang maisampa na ito, tinalian nila ng malaking tubig ang barko. Ngunit natakot silang sumadsad sa buhanginan ng Sirte, kaya binaba nila ang layag at kami napaanod na lamang. So yun na lang ang ginawa nila, nagpaanod na lang yung barko dahil nga malakas yung bagyo. So verse 18, ganito po ating mabasa. We took much a violent battering from the storm that the next day they began to throw cargo overboard. On the third day, they threw the ship's tackle overboard with their own hands. Makita natin dahil sa lakas nga ng bagyo, nagpasimulan sila magtambok ng mga kargamento. Nang sumunod na araw, itinapon din nila ang mga kagamitan ng barko. So nagbabawas sila ng bigat sapagkat kinakailangan silang mag-survive. So verse 20, ganito po ating mga basa.
When neither sun nor stars appear for many days and the storms continue raging, we finally give up all hope of being saved. So, nawalan na sila ng pag-asa na na maligtas sila. Sapagat sa kapal po nung ulap, kapal ng sa lakas ng hangin at sa lakas ng bagyo, hindi nga nila nasilayan yung araw at ng bituin. Sa umaga, sa araw, hindi nila nasilayan yung sun. At sa gabi naman, hindi nila nakikita sa kapal sa laki ng bagyo, hindi na nila rin nasisili. So, nawala na sila ng pag-asa na sila ay maligtas. So, sa verse 21, ganito po ating mabasa. After they had gone a long time without food, Paul stood up before them and said, "Men, you should have taken my advice not to sail from Crete. Then you would have spared yourself this damage and loss." So, hindi sila kumakain, ilang araw na tumayo si Pablo, nagsalita sa kanila. Sabi, mga kasama, kung nakinig lamang kayo sa akin at di tayo umalis sa Creta, hindi sana natin inabot ang ganitong pinsala. So, wala nang kailangang sisihan dahil nangyari na po yun. Pero yun ang sinabi ni Apostol Pablo. Kung nakinig lamang sila kay Apostol Pablo at hindi sila nakinig sa piloto at sa may-ari ng barko, sana hindi sila nanganib. So, sa 22, ganito po ating mababasa. But now I argue to keep up your courage because not one of you will be lost, only the ship will be destroyed. So, lakasan ninyo yung loob nyo. Ito yung payo ko. Sapagat wala namang mamamatay isa sa inyo, ang mapipinsala lang ay ang barko. So, sa verse 23, ganito po ating mabasa. Last night, an angel of the God to whom I belong and whom I serve stood beside me. Sabi niya, merong anghel na lumapit sa akin, nag-appear sa akin. At sa 24, ang sabi ay ganito, and said, "Do not be afraid, Paul. You must stand trial before Caesar, and God has graciously given you the lives of all who sail with you." So sabi ng anghel kay Pablo, huwag ka matakot, Pablo, sapagat nakataknganang humarap ka sa emperador. Ibig sabihin, talagang magsusurvive sila sa travel na ito. At pati yung mga kasamahan niya sa barko ay maililigtas. So, sa 25, ganito po ating mabasa. So, keep up your courage, men, for I have faith in God that it will happen just as He told me. Nevertheless, we must run aground on some island. Sabi ni Apostol Pablo, pagtibayin yung loob nyo, mga kasama. Nananalig ako sa Diyos na mangyayari ang lahat ng ayon sa sinabi niya sa akin. Kaya lamang, mapadpad tayo sa isang pulo. Dapat mapadpad tayo doon sa isang pulo. Sa 27, ganito po ating mabasa. On the 14th night, we were still being driven across the Adriatic Sea when about midnight, the sailors sensed they were approaching land. So, napansin yung mga sailors na papalapit sila doon sa Pangpang. Ito ay ikalabing apat na gabi na sila ay napadpad sa gitna ng Mediterranean. Yung Mediterranean Sea, doon po sila nagpadpad. So, sa 28, ganito po ating mabasa. They took soundings and found that the water was 120 feet deep. A short time later, they took soundings again and found it was 90 feet deep. So, sinusukat nila yung lalim ng dagat. Unang pagsukat nila, nakita nila na ang sukat ay 120 feet, ang lalim. Pero nang umusog pa ng kaunti yung barko at silukat nila ay napansin nila na ang barko ay 30 meters na lang ang lalim. Ang dagat ay 30 meters na lang ang lalim.
So sa verse 29, ganito po ating mabasa. Fearing that we would be dashed against the rocks, they dropped 4 anchors from the stern and prayed for daylight. So, sa takot na sumadsad kami sa batuhan, inihulog nila ang 4 na angkla sa hulihan ng barko at ipinanalangin na sana umaga na. Sa verse 30, ganito ating mabasa. In an attempt to escape from the ship, the sailors let the lifeboat down into the sea, pretending they were going to lower some anchors from the boat. So, tinangka ng mga mandaragat na tumakas mula sa barko, kaya ibinaba nila sa tubig ang bangka, yung bangkang kaligtasan. At kunwari, maghuhulog ng angkla sa unahan ng barko. So, ito yung kanilang pinlano. Pero, napansin sila ni Pablo, kaya si Pablo po ay nakipag-usap kay Centurion. Ganito ang kanyang sinabi sa 31. Then Paul said to the centurion and the soldiers, unless these men stay with the ship, you cannot be saved. So the soldiers cut the ropes that held the lifeboat and let it drift away. So sabi ni Pablo, kapag hinayaan mo makatakas sa mga taong ito, hindi kayo maliligtas. Bakit? Sila yung responsable dito sa mga kriminal na ito. Ay, kung makakawala sila, mawala, no? Manganib yung kanilang kasi ito ay kanilang responsibility. Kaya nga sabi ni Apostol Pablo, kapag hindi nanatili sa barko ang mga taong yan, hindi ka makakaligtas. Kaya nalagot ng mga kawal ang lubid ng bangka at hinayaan na ito ay dumubog. No? So, anong rin? So, sa 33, ganito po ating mababasa. Just before dawn, Paul urged them all to eat. For the last 14 days, he said, you have been in constant suspense and have gone without food. You haven't eaten anything. Sabi ni Apostol Pablo, kumain kayo, 14 na araw na ngayon. Kayo hindi kumakain dahil sa pagkabalisa at paghihintay. So sa verse 34, ganito ating mababasa. Now I argue to take some food. You need it to survive. Not one of you will lose a single hair from his head. So, sabi ni Apostol Pablo, kumain kayo. Kailangan ninyo ito upang kayo maligtas. Hindi mapapahamak ang sino man sa inyo. So, yung sinabi ni Apostol Pablo na no one will lose a single hair, ibig sabihin nun, hindi kayo mapapahamak. So, 34, ganito po, 35, ganito po ating mabasa. After he had said this, he took some bread and gave thanks to God in front of them all. Then he broke it and began to eat. So, kumuha siya ng tinapay at pinasalamatan ito sa harap nila at pinapiraso at kumain. Pinagpipiraso at ito ay kinain. Sa 36, ganito po ating mababasa. They were all encouraged and ate some food themselves. Altogether, there were 276 of us on board. So, 276 katao nasa loob ng barko na sinabi nga ni Apostol Pablo, sana ay kumain kayong lahat. Okay, sa verse 38, ganito po ating mababasa. When they had eaten as much as they wanted, they lightened the ship by throwing the grain into the sea. So, nung matapos na silang kumain, nung sila ay masiyahan na, mabusog na sa kanilang pagkain, ay tinapon na nila yung trigo sa yung mga natitirang trigo ay tinapon na nila sa sa dagat. Ito ay paraan ng survival, So, kinakailangan nilang gawin. Okay, so verse 39, ganito ang ating mabasa. When daylight came, they did not recognize the land, but they saw a bay with a sandy beach where they decided to run the ship aground if they could. So, kinabukasan, nakatanaw sila ng lupa pero hindi nila makilala kung anong lugar yon. Napansin nila na isang luok na may dalampasigan at binalak nilang igawin doon ang barko kung maaari.
So sa 40, ganito ating mabasa. Cutting loose the anchors, they left them in the sea and at the same time untied the rope that held the rudders. Then they hoisted the foresail to the wind and made for the beach. So, kaya pinutol nila ang tali ng angkla. No? Iniwanan ang mga ito sa dagat. Kinilag din nila ang mga tali ng timon at tinaas ang layag sa unahan upang ang barko'y itulak ng hangin papuntang dalampasikan. So, yun na lang ang kanilang ginawa. Okay, sa 41, ganito ating mabasa. But the ship struck a sandbar and ran aground. The bow struck fast and would not move, and the stern was broken to pieces by the pounding of the surf. So makikita natin dito, yung nasadsad raw. Sabi ni Lucas, no, nasadsad yung barko parteng pababaw, no? Bumuo ng unahan ng barko kaya't hindi makaalis, samantalang ang huli naman ay nawasak dahil sa kahampas ng malakas na alon. So, sa madaling salita ay kinastigo yung barko at ito ay nawasak. Okay, sa 42 ganito ating mabasa. The soldiers planned to kill the prisoners to prevent any of them from swimming away and escaping. Binalak ng kawal na patayin ng mga balanggo upang walang makalangoy at makatakas. 43. But the centurion wanted to spare Paul's life and kept them from carrying out their plan. He ordered those who could swim to jump overboard first and get to land. So, syempre, pag binalak ng mga kawal na patayin ang mga bilanggo, kasama po si Pablo. Pero ayaw ng kapitan ayaw ng centurion na mapahamak si Pablo. Gusto ng centurion na siya ay maligtas, so hinayaan na lang nila na yung mga gustong tumalon sa tubig na marunong lumungoy upang makarating sa pangpang. Binawalan niya yung kanyang mga kawal na patayin yung mga bilanggo. Sa 44, ganito ating mabasa. The rest were to get there on planks or on other pieces of the ship. In this way, everyone reached land safely. Ang iba, inutusan niyang sumunod na makahawak sa mga tabla o piraso ng barko at sa gayon, kaming lahat ay nakarating sa dalampasikan. So, tulad ng sinabi ni Apostol Pablo, walang sino man ang mapapahamak. Tulad ng sinabi ng Diyos kay Pablo na lahat sila ay maliligtas maliban lamang sa barko. Kaya yung barko, yun lamang po ang nakastigo at ito po ay nasira. Tulad po ng makikita po natin dito sa illustration o sa picture, makikita natin isa silang nagsipaglangoy at sila ay nakarating sa pangpang at sila ay nangaligtas. Ito po yung chapter 27. Ang ginawa lang po natin dahil ito po ay kwentong tuloy-tuloy na ginawa ni Lucas at wala naman po tayo ditong mga point na dapat puntusan, minarapat ko na lang po ito ay basahin sa inyo. At sana sa aking pong pagbabasa nito ay naunawaan natin, nakita natin o na-picture out natin kung ano ang nangyari sa kanila sa kanilang paglalayag. Nasira ang barkos dahil sa malakas na bagyo na kanilang sinuong, pero tulad ng pangako ng Diyos kay Pablo, walang sino man sa kanila ang napahamak, lahat po sila ay naligtas. Sa susunod po na video sa Acts chapter 28, muli nating sasariwain ang bagay nito at magpapatuloy tayong pag-aralan yung susunod po na title. Muli, maraming salamat po sa inyong pakikinig at sana po ay patuloy po tayong sumubaybay sa mga video ito na aking pong gagawin. Acts 28 na po, ito po ay last chapter na po. Sana po ay tuloy-tuloy po ninyo hanggang sa huli. At sa susunod na mga
video o mga pag-aaral na ating gagawin ay patuloy po rin natin itong susubaybayan. Muli, maraming salamat po. Ako po si Nehemio sa Yuhay. Labis po akong nagpapasalamat sa inyo. Kung nagustuhan po ninyo ang video ito, sana po ay mag-subscribe kayo. I-ring nyo na rin po yung bell para sa ganon ay ma-notify kayo sa mga susunod pang video na aking pong i-upload. Sana po ay i-like nyo na rin po ang video ito. At kung gusto nyo pong makabahagi sa pangaral ng Ebanghelyo tulad ng sinabi ng ating Panginoong Kristo na ipangaral ng Ebanghelyo sa lahat ng kinapal, ay sana po ay share po ninyo ito sa inyong mga kaibigan. At kung meron po kayong comment, sana po ay mag-comment po kayo sa comment section. At sana po ay panoorin niyo po ang mga video ito na sa inyong harapan. At kung gusto niyo mag-subscribe, pindutin niyo po itong bilog sa aking pong likuran. Muli ako po si Nehemio sa Yuhay at labis po ako nagpapasalamat sa inyo.